yan ang pinaka walang kwentang lohikang narinig ko ngayong araw na to. Anak ng toka, gustong magtrabaho, ba't walang natatrabaho? Wala daw silang pakialam sa mga survey. Tayo naman, alam naman ho natin dito sa PHFD at alam din naman ng mga kasama natin dito na karamihan ng mga survey na yan kargado. Kesyo tumaas daw ang score nitong si Marcos Jr. sa pinaka-latest na survey. Yung kanyang trust o approval rating tumaas daw. Yung mga survey na yan nabibili. Ang pinaka dito, ang pinaka survey na tignan natin kung ano ang sentimiento ng ating mga kababayan sa social media. Siguro yan, isa yan sa mga survey firm na Tamba o kaibigan nila yung may-ari dyan. Siguro yan yung SWS o di naman o kaya Tangere o kung ano mang survey firm yan, di ba? Pero ang problema ho dito sa sinasabi ni Auntie Claire, wala daw ho pakialam itong si Marcos Jr. sa mga puntos, sa mga nakukuha niya survey, di ba? Ang gusto lang daw ho niya magtrabaho. Ang problema ho dito mga kababayan, yung mga pinaglilingkuran mo na dapat makaramdam sa trabahong ginagawa mo, wala ho silang nararamdaman. Ngayon tapos sasabihin, tumaas ang puntos niya. Kargado. Parang yaan yung sinasabi nila nung nagdaang election na kesyo itong si Marcoleta, na kesyo itong si ganitong kandidato, nasa laylayan, hindi mananalo. Tapos umalagwa ho sila nung panahon ng eleksyon. Nagkaroon pa nga ng dayaan dyan sa na yan. Sa pagkakaano natin, intindi natin dyan sa nagdaang eleksyon na yan, dapat yung yung Duterte, maliban dito kay Amy Marcos. Si Amy Marcos talaga talo na yan. Hindi nga natin nalaman paano nanalo yan. Yung Duterte ho talaga, nanalo yung mga yan. Kaso ang problema ho mga kababayan, tirinabaho ni George Garcia. Kitang-kita nyo naman ho mga kababayan ang nangyayari ngayon. Talo na, napapanalo pa nila. Ganyan o kalupit ang ating Comelec. O magbalik ho tayo dito kay Auntie Claire. Auntie Claire, pakapag-aralan nyo ho ng maigi, yung mga salitang lumalabas sa bunganga nyo. Kung ang ating pagbabasihan, lahat ng gustong magtrabaho, hahayaan lang natin magtrabaho. Lahat na lang pala pwede maging presidente. Hindi ho ganun yun. Hindi perkit gusto magtrabaho ng nitong si Marcos Jr., yun lang atopakin niya. Okay na tayo doon. Hindi ho ganun yun. Hindi ho ba kayo curious kung mayroong natatrabaho sa mga tinatrabaho niya? Nasaan na ho yung mga flood control? Nasaan na ho yung mababang presyo ng bigas? Nasaan na ho yung peace and order? Anong trabahong tinatrabaho niya? Baka sumisinghot lang siya ng pulburon. Diba? Ano ho yun Wala ho kami nakikita. Ano ho ba yung sinasabi niyong gusto niyang trabahuhin niya? Kung paano magnakaw ng pulburon? O paano payamanin yung mga nakapaligid na pamilya sa kanila? Ano bang tinatrabaho niya? Mabigyan ng pwesto yung mga kaibigan nilang pamilya? Hindi ho natin alam. At wala ho kaming nakikita sa sinasabi niyong gustong trabahuhin itong si Marcos Jr. Troy. Hindi siya maapektuhan ng anumang survey. So, maganda po kung tumaas. Kung bumaba, syempre hindi maganda. Pero kasi dahil hindi siya naaapektuhan, kasi wala naman siya sa tamang kaisipan. Kasi kung ikaw presidente, maku-curious ka, mapatotoo, mapapiki ang survey na yan. Ano ba ang pinaguhugutan ng sambayanan? Ngayon, kung ayaw mo talagang tumingin dyan sa mga survey na yan, titignan mo na lang yung sentimiento ng sambayanan sa social media. Anong sinasabi ng ating mga kababayan? Itigil ang impeachment. Anong ginagawa ng administrasyon? Anong ginagawa ng mga aso ni Tamba? Tuloy-tuloy pa rin. Anong ginagawa ng mga aso nitong si Marcos Jr.? Tuloy-tuloy pa rin. Yan ba? Okay. Ibig sabihin niya sa pagtatrabaho niya, yung patatahimikin niya lahat ng mga posibleng makalaban nila sa politika sa 2028. Tayo naman. Pero still, hindi po siya maapektuhan ng anumang numero patungkol sa survey dahil trabaho lamang po ang nais ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Ouch. Ang sakit nun, madam. Hindi ganun yun. Hindi gusto lang niya trabaho tapos wala kami nakikitang trabaho. Malabo yung statement nyo na yan. Trabaho kayo ng trabaho. Wala naman nagagawang trabaho. Diba? Mababang presyo ng pagkain, napakamahal ng pagkain. Peace and order, kaliwat kanan ng gurguran. Anong tawag dito? Bloodless drug war. Bumabaha ng illegal na droga. Ano bang trabaho mo? Labo naman ni Ante. Ito tayo. Dineklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA
lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material mistake. Nako, yari tayo dyan, madam. Kaso, hindi naman yan tinitignan ng mga congressman dyan sa House of Representatives kasi mga auditor sila dun eh. Sila ang kumuha sa trabaho ng COA, yung TWADCOM na yan, yung Committee on Bad Government na yan, di ba? Eh, hindi naman nila kikilalanin yan. Punta tayo sa impeachment court. Doon natin pag-usapan yung mga ginasta ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Doon natin buksan ang mga bank accounts ni VP Sara. Ano lang ho yan mga kababayan, yung impeachment na yan, hindi ho nila masisiraan dyan si VP. Manwala ho kayo sa akin mga kababayan. Ano ho yan? Kumbaga, hinahanda lang nitong si VP Sara ang entablano para na kung saan talagang mapapahiya lahat ng mga bumabanat sa kanya na to. Sinasabi niya, marami siyang pera sa mga bank accounts niya, ninakaw niya yung confidential fund o kung ano pa man. Magkakaalaman ho tayo dyan. Malakas ang loob ni BP, bloodbath nga, ika nga. Pero kung tayo tatanungin, gusto na ho nating itigil yan. Una sa lahat, para sa kapakanan ng sambayanan. Dahil alam mo natin na yung impeachment na yan, pawang paninira lamang yan dito kay Vice President Sara Duterte. Marami hong usapin, marami hong issue, marami hong problema na dapat solusyonan ng kasalukuyang administrasyon. At yung impeachment na yan, yan hong pinakawalang kwentang bagay na kung saan uubusin ng pamahalaan ng kanilang enerhiya at pera. 'Di ba? Hindi ho birong magpa-impeachment. Doon kay huli kay Renato Corona kada senador, 50 million daw ho 'yan. Renato Corona impeachment, 50 million kada senador. O dito kay BP, hindi pa umabot sa trial, pirma pa lang sa House of Representatives, 150 million na daw. Iisipin nyo na lang mga kababayan, sandamo ka lang problema natin, ganyan ho ang mga balitang lumalabas. Nababalitaan ng ating mga kababayan sa social media at mainstream media. Sino nagsabi na di umano nagkaroon ng suhulan? Walang iba kung hindi itong si Congressman Toby Tiangco, di ba? Siya mismo umamin siya. Pagka daw hindi pumirma ang isang congressman doon sa impeachment ni VP Sara, mahuhol yung budget na nakalaan para doon sa partikular na congressman na yun. Sa dami ng problema ng Pilipinas, yan ang pinag-aatupag nila. Di ba nakakahiya kayo? Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agos. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na yung balita dyan sa Office of the Vice President. Pero gusto ko ang style ng bagong tagapagsalita ng OVP. Malambing ho siyang magsalita. At balita ho natin, mahusay daw ho yan. Eto na, rekta na ho tayo dito kay Manong Ted Filon. Dito sa interview niya, dito kay Senator Bato de la Rosa.
May buntag Yo. ka, Third Dog DJ Chat Ay, ka. At buntag. salamat po sa higayon na imo kong interview. Opo, salamat din na marami muli. Sige po, Senator, yung pong sinasabi po ninyo na mga parang naghahabilin na ang dating presidente at butot balat na lang siya ngayon, meron ba hong naipakita sa inyo na picture man lamang ni dating presidente sa kanyang kasalukuyan pong physical condition? Wala talaga, Ted. Wala talaga. Nagre-rely lang tayo doon sa sinasabi ng kanyang mga family member na nakakaroon talaga ng person kanya doon sa loob ng kulungan. So, yun lang po. Sabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na yun daw, butot balat na. So, doon lang tayo kumukuha ng impormasyon. Kayo ho mismo, Senator, kahit sa telepono man lamang po, hindi nyo pa nakakausap ang dating presidente habang nasa The Hague? Hindi pa talaga, Ted. Dahil lalong-lalo na ngayon, umuwi na si E.S. Bingbong Medialdia from The Hague. Noong nandun pa si E.S. Bingbong Medialdia, siya ang pinaka point of contact ko. Kung meron ako ipaparating kay Presidente, at kung meron namang pinaparating si Presidente sa amin, siya ang contact doon. Kaso nandito na siya, nakauwi na siya dito. So, wala na talaga. Wala na kami contact sa kanya. Si E.S. Medialdia ho ba, kumusta naman? Last time nagkita kami sa Davao, okay naman. Recovered naman siya sa kanyang operation. Okay. Sige po. So, si Senator Robin Padilla din ho ba hindi nakaharap mismo ang dating presidente nung siya nagpunta sa The Hague? I don't know, pero as far as I can surmise na hindi siya nakapasok dahil family members lang talaga ang pinapayagan. Okay, sige po. So sa ngayon nga po, na ganun umano nga ang sitwasyon ng dating presidente, may panawagan po kayo for his repatriation. Can you expound further po, Senator, please? Yes, yun lang din, no? Tayo nakikiusap sa ating mga kasamahan sa Senado na tayo magpasa ng resolution expressing the sense of the Senate asking this government to facilitate the immediate repatriation of our former President Duterte for reasons of, number one, sovereignty, and number two, reconciliation. Kung gusto nila yun. At number three, yung humanitarian consideration because of his present health condition. Grabe, nakakaawa ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan sa ginagawa ho nila kay Tatay Digong, yan ho ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ho tayong mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dapat sumuko dito sa isa na to. Habang ginagawa ho nila ito, dapat lalo ho natin pag-igtingin ang pagsuporta dito kay Tatay Digong at kalampagin itong administrasyon na to kung ano yung mga advocacy yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung bago ho siya kidnapin. Diba? Focus ho tayo kung ano yung mga iniwan na laban dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ano yung pa rin ho natin, manawagan tayo ng agarang pag-uwi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kakalungkot. But so far po, itong resolution na ito, 3 pa lang kayong pumirma? 3 pa kaming pumirma and I'm sure meron pang ibang pipirma niyan pero nasa compacity, nasa kanya-kanyang lakad pa kami ngayon. Dahil hindi pa 28th Congress. But once we open the 28th Congress, I'm sure maraming susuportan niya. Dahil hindi naman yan nakakakuha sa kanila, hindi naman yan nakakasama sa kanila kung suporta sila na maibalik yung ating former president. So, I hope na, I am very positive na may susuporta pa dyan maliban sa aming 3 o kaya sa aming members ng Duterte Black, marami mayroon pang susuporta. Opo, sige po. Kahapon po, may mga balita na sinasabi na parang sa palagay ho ba ninyo, kaninyo, ay parang
naghahabilin na ang dating presidente. The fact na yung nga po, yung mga statement ni VP Sara about cremation, etc. Paano niyo po ito tinanggap, sir? At ano po ang inyong pahayag dito? Nalungkotin. Isipin ko man lang na mangyari sa kanya yun. Talagang kalungkot. Nakakalungkot talaga. Senator? Hello. Hindi ko mapigilan na yung tao na ginawa na yung lahat para magsilbihan ng ating bayan, ang ating bansa, ay hayaan na lang natin mamatay doon sa kulungan ng foreign land sa kamay ng mga banyaga. Napakalungkot. Ako po talagang nalulungkot talaga, Ted. Ito pong ganitong mga sinasabi ni VP Sara about yung mga habilin, opo, meron po bang Grabe, nakakalungkot. basihan itong sinasabi ni Senator Padilla na ito po ito po, basahin ko lang po ito. Simple lang naman ang logic. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Tatay Digong sa ICC, sa tingin nyo ba hindi magdudulot ito ng kaguluhan sa Pilipinas? Ano po ang inyong kaisipan dito, Senator Bato? Well, kanyang pananaw yan dahil talagang sasama ang loob ng karamihan ng Pilipino. Particularly yung mga taga Mindanao at yung mga part ng Visayas na talagang all out na nagmamahal kay Pangulong Duterte ay talaga sasama ang loob. At you can just imagine, hindi naman tayo, we are not a warmonger, we're not warmongering, we're not nananakot ng destabilization or what, pero you can just imagine yung sentimento, yung totoong sentimento ng military and the uniform personnel, no? Pinakita nila doon sa yung absentee voting, no? Straight na binuto lahat ng Duterte. Ayun ang kanilang pinapanalo sa absentee voting ng military at police at uniform personnel. So, yung sentimento ng mga tao na ay nandoon talaga. Nandoon sa kay Pangulong Duterte, pero hindi lang nila freely may palabas yung kanilang saloobin, yung kanilang damdamin. Yung pong repatriation na inyong resolution, the fact na sabi nga po ng gobyerno na beyond na ho ito sa kanilang poder kasi nga nasa ICC na Oo. Meron, umaasa pa ba kayo na may kahihinatnan itong resolution na ito? Kasi wala namang kontrol na po dito ang pamahalaang Marcos. Well, sa amin naman, with their pagbigyan, just in case makinig yung ating gobyerno, yung ating Pangulo, in particular, kung halimbawa, kapag-agrihan ng majority ng mga senador na magkakaroon kami ng ma-approve yung resolution namin at yun ay ma-adapt as the sense of the Senate. At kung ito'y pakinggan ng ating Pangulo, ay sa amin naman, whether or not maibalik dito physically talaga dahil nga we understand the complication na wala na sa control natin yan dahil nandun na sa ICC. So at least ipakita man lang, may pakita man lang ng ating gobyerno na yung intention nila na ma-repatriate yung ating Pangulo pabalik dito. Kung sa amin niya sa PMA, kung ano ba, at least magpakita ka ng attempt. Magpakita ka man lang attempt, at least satisfied na kami. Magpapakita ka ng attempt, ibig sabihin, pinakinggan mo yung sense of the Senate kung magpakita ka ng attempt na gano'n. Yun lang naman. Yun lang sa amin. Iba baka mamaya, pakinggan siya. Kasi sila naman ang naghatid doon kay Pangulong Duterte sa daig. Baka pakinggan siya ng ICC na, pagkasabihin ng ICC na kayo naman nagdala niya dito, so hiningi niyo pabalik. Ibalik namin dyan sa inyo.
Gano'n lang na mga posibilidad eh. Opo. Sige po. Pero kasi nga ang concern po ng mga sa kabilang banda po naman, Senador, mga umano'y biktima, kasi kapag pinauwi yan, yung security namin, yung pagbabanta na naman sa amin, mga ganun pong usapin. Ano po ang inyong masasabi doon, Senador? Paano naman magbigay ng threat sa buhay nila yung isang matanda na butot balat na ay nakikiusap na nga lang na tayo na ibalik dito. Pagbalik dito, mag-threaten pa sa buhay nila. Ay napaka-imposible naman mangyari yan, Ted. At saka, hindi na yung presidente. Former presidente, kinulong na nga eh. Kaya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang seguridad kung yan ang concern nila, yung threat to their life, threat to their security, threat to their safety. Gumastos nga ng sandamukal na pera para lang mapadala doon si Tatay Digong di ba? Nag-arkila pa sila ng jet, di ba? Ng aeroplano para mapadala doon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba naman yung binigyan ng safe house ni Boying Remulla, yung mga witness, di ba? Maliit na bagay. Si Garma nga, napapunta nila ng Amerika, di ba? Kaya yan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na pangalagaan yung kanilang concern. Opo, sige. So, Senador, maiba lang po ako. Ito pong mga missing sa Bungero case, di ba kayo po nag-imbestiga dito? Ngayon po na may mga bago na mga informasyon, yun ho bang inyong komite, na Committee on Public Order dati na hinawakan? Sa inyo pa rin ho ba ito? At kung sakasakali po, ano pong tingin po ninyo? Kailangan bang buksan ang inyong investigasyon? Nasabi ko na kahapon din na nag-wrap up na yung aking komite sa pag-imbestiga. Yung aming committee report ay adopted na sa plenaryo, adopted na ng Senado, at kasama doon sa aming recommendation sa committee report namin ay dapat ipagpatuloy ng PNP at ng NBI yung kanilang investigation para makuha talaga yung mga mastermind na ito. But then, kung pagbalik namin at I presume, ako pa rin ang hawak ng Public Order and Dangerous Drugs Committee, at kung merong, I heard that one incoming Senator-elect na nagsabi na magkakuan daw siya, request daw niya na conduct ng investigation, reopen ng investigation. So kung may resolution siya at ma-file yan at ma-refer sa committee ko, then we will do it. During your investigation, walang salaysay o anuman pong at least probable cause or iota of evidence linking Atong Ang sa mga missing sa Bungero? Meron naman, no? But not solid. Yung merong nakatakbo doon na dalawang sabungero na narinig niya doon sa usapan habang nag-uusap ito si Dondon Patidungan at allegedly si Atong Ang daw. Tinatawag niya na boss. Nag-uusap sila sa cellphone na may instruction na binibigay daw kay Dondon Patidungan na ibiyahin na ninyo yan, kunin na ninyo yan at ibiyahin nyo. So yun ang narinig nung yung witness doon sa sabungan. So isa yun sa nagli-link ng sa pangalan ni Atong Ang, pero very very weak kasi hearsay pa rin yun hearsay na ang dating noon. So, kailangan pa talaga natin ng mas mabigat. Kaya nga, sinabihan ko yung sa ating committee report, we recommend PNP and NBI to continue with the investigation. Opo. Nung panahon po ninyo sa inyong investigasyon, meron na bang nababanggit na mga police officials and personnel na involved dito? Meron. In fact, doon sa committee hearing natin mismo, may mga police na membro ng
Batangas Police Provincial Office Intelligence Intelligence Division, Intelligence Section na tinuturo, mga intel operative, tinuturo positively nung nanay, asawa at kapatid nung isang missing na si Mr. Lasco na isang Master Agent. ano bang tawag niya? Master Agent. Master Agent. Master Agent na dinukot doon sa loob ng bahay nila sa San Pablo City, Laguna. Laguna. San Pablo City, Laguna, yeah. Yeah, dinukot. Positively identified. And nakasuhan ito, Ted. Kinasuhan ito ng CIDG, itong mga pulis na ito. And I don't know kung ano na nangyari sa kaso. Pag-hingi ako ng update sa CIDG. Okay, sige po. Opo. Sir, kayo po bilang dating Chief PMP at naging investigador, ano po ang inyong so far assessment sa mga balita na lumalabas dito sa kaso ng mga sabungerong ito at ano ang maaari niyong pwedeng sabihin o advice man kung mamarapatin po ninyo kay Chief PMP Torre ngayon sa ginagawa po nilang investigasyon? Well, they should dig deeper into their investigation at establish an airtight case against the perpetrators nitong krimen na ito. Dahil I am sure, kahit sino man siguro, hindi ba naniniwala na itong 34 mga sabungero ay will just vanish in thin air at napakagaling na pagkagawa. Hanggang ngayon, wala tayong makitang body of the crime. Kaya nga, hindi tayo Nakakalungkot to dito, Senator Bato. Ano na daw, konektado na sa sa war on drugs si Tatay Digong. Yung mga nawawalang sabungero, yan ang aba sinasabi natin. Di ba? Di ba? Pag-file ng murder case laban doon kinapatidungan et al. Ang na-file ng nakaso noon ng CIDG ay serious illegal detention at kidnapping ata ang nakaso nila. So, malinis na pagkatrabaho ito, Ted. Ito'y hindi basta-basta lang mangyayari randomly, kundi well-planned, well-organized, well-orchestrated, and well-funded itong krimen na ito. So, dapat ayusin ng PNP para mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabungero. Sa papanghuli po, Senador, hindi ko alam kung narinig ba ninyo o nabasa na yung pong pinakahuling pahayag na nanggagaling po sa DOJ kahapon na mukha daw pong may kaugnayan yung pong mga patayan na ito sa mga sabungero doon din po sa mga responsable sa mga extrajudicial killings na nangyari during your time. Ano po yung masasabi doon? Sabi ko, wala na kayo. Nanonostra na natin yan si Boying. Malayo pa lang amoy na natin kung saan papunta yung mga galawan nila na yan. Diba? O, yung unang video natin bago pa uminit yung issue na yan ng mga nawawa. Iko-connecta yan sa war on drugs. For sure. 10,000%. Sabi ko lang sa kanya, you work where your evidence leads you. Kung saan papuntang ebidensya din na kung sino matutumbok ng kasuhan ninyo. Huwag tayong gagawa ng mga teorya na magkaroon na naman ng ayuta of sabihin naman ng tao na ay may kulay politika na naman itong investigasyon na ito dahil inilink na naman kay Pangulong Duterte itong investigasyon na ito. Sana direct to the point sila kung itong mga tao na ito ay na-involved sa itong pagpatay ng mga sabungero at involved din sa war on drugs, extrajudicial killing ng war on drugs, din gamitin nilang ebidensya, ipin down nila itong mga tao na ito. Basta kung saan lang, hanggang saan yung ebidensya, gawin na lang nila yung trabaho. Okay, sige po. So, Senator Bato, kami po'y may tanong ka ba, Cha? Okay, may pahabol lang pong tanong. Ito pong si Chacha. Go, Cha. Yes po. Senator, opo. Yes.
Nagkaroon po kayo ng pahayag, sinabi nyo nga rin po kahapon na ang Duterte 7 dyan sa Senado, in full support po dito sa Senate leadership ni Senator Cheese Escudero. Dahil sabi nyo po, bukas po kasi si Senator Cheese sa lahat ng panig at nakikinig sa lahat. Ang ibig sabihin po ba nito yung maugong din na posibleng pumalit po sa kanya o makalaban niya sa Senate leadership na si Senator Tito Soto, hindi po bukas sa lahat ng panig? Hindi ko man sinasabi na hindi bukas. Pero mas naramdaman namin ngayon sa under the leadership of Senator Cheese Escudero na he is very open and is very fair when dealing with his colleagues. Mm-hmm. Wala siyang nilulook down na kasamahan namin, wala siyang ini-small, wala siyang kumbaga, Senate President ako. Ikaw, baguhan ka lang na senador, wala kang kwenta, wala kang alam. Hindi ka dapat magsasabi ng ganito. May hugot. May hugot. Kasi ganun yung sabi ni Soto. Nung fight kami, hindi kami naggaganito. Tahimik lang kami. Hinihintay lang namin, nanonood lang kami. Kasi makamasyar mo lang kami. Iba na panahon ngayon, Brad. Di ba? Kung noong mga panahon na yon, yung mga sumasalang na senador diyan sa Senado, nung panahon mo, nung bagong senador ka, kung saan-saan lang pinagpupulot, yung mga artista at kung ano-ano lang yung... Iba na ngayon, abogado, Rodante Marcoleta, di ba? Hindi na pwedeng ganun. Ibig mo ba sabihin, dapat manood muna si Rodante Marcoleta sa mga parliamentary proceedings nyo? Anak ng toko. Hindi po ganoon yung ugali ni Senator Cheese. Yung kuhan po siya. Fair po siya makipag-deal sa amin at nirespeto kaming lahat. Magaling maglaro ito yung si Cheese. With that, we are convinced na karapat-dapat lang na ipagpatuloy niya yung kanyang liderato, yung kanyang pamumuno sa Senado. Wala pong kinalaman ito, yung boto ng Duterte senators natin sa posible pong impeachment trial ng Vice Presidente, kung bakit po si Senator Cheese ang gusto ninyong suportahan? Wala kasi kung ang consideration namin na siguruhin namin na amin yung Senate President kaya namin ibuboto, ang iko na lang namin is kung ang consideration talaga namin na doon lang kami nakatutok sa impeachment. Maniniguro lang kami sa impeachment na amin yung Senate President. Ginawa na lang namin sa Senate President si Amy Marcos o kaya si Dante Marcoleta. Kasi yun talaga, yung mga diehard man talaga yun na makasiguro tayo. Pero ang aming consideration dito is yung leadership na nakikinig at pinapakinggan kami lahat. So, yun lang ang aming nagustuhan sa kanya. Hindi po yung tungkol sa impeachment. Dahil kung impeachment ang pag-usapan, kilala mo natin si Cheese Escudero na malapit kay First Lady. Di ba? Malapit sa mga tao sa Malacanang. Bakit natin suportahan kung impeachment lang ang habol natin? Hindi, ang talagang quality... Pahiya itong si DJ Chacha, soft lang. Ang leadership niya, yun ang medyo... sa akin personally, nagustuhan ko. Malapit pala si Senator Cheese kay First Lady. Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Kayo naman, may baka pa-virgin. Senator ba to? Hindi ko alam. Di ba kuwan siya, yung kasama, di ba may kuwan sila, yung... Ikaw naman, Senator ba to? Binubuko ko. Hindi ko lang masabi ng kung ano